tsaka, yun, sabi na, salita. So, marami tayong iba't ibang dialekto, paano tayo magkakaintindihan. Una lang. Para sa inyo ba, ano ang kombinasyon? Ellen, para sa'yo, ano ang kombinasyon? Information from one entity to another. Tapos, may tinatawag din tayong intrapersonal communication. From the word intra, it means inside. Inside. O yung tinatawag natin na pakikipag-usap mo sa, for example, nakakaramdam ka ng gutom. Di ba hindi naman ibang tao yung gano'n para magkaroon ng reaction? Di ba tayo din? Tapos, interpersonal relationship. Interpersonal relationship. Gerber. Paano ka makipag-usap sa lolo mo? Diba, ginagamitan natin ang po at opo. So, by means of using that, o yung paggamit ng opo at po, tinatawag na yung interpersonal o pag-uusap sa pagitan yung dalawang tao o more than that. O higit pa doon. Interpersonal relationship is an association with a person. So, sabi nga natin, dalawa o higit pa sa dalawang taong nag-uusap. Pero kayo, paano kayo mag-uusap ng mga kaibigan? Di ba, grupo-grupo? Diba? O kaya naman sa GM. Di ba? O sa email. Parang sa email. Sa non-verbal communication, paano yun? Non-verbal? Ayun na, sinisip nyo pag nakita nyo yung non-verbal. Non-verbal. Isang tao. Ano yung non-verbal? Alexa. Hindi ginagamitan ng bibig. Sige. Sige. Sinasabi mo hindi ginagamitan ng bibig. Through, for example, sa non-verbal, body language, facial expression, yun yung example ng non-verbal. Sa verbal communication naman, ito yung pakikipag-usap mo, o sabi nga naman, ginagamitan ng bibig. Yun. Ayun. So, paano mo nagkakaroon ng komunikasyon sa iba't ibang tao? So, meron tayo, syempre, yung nagsasalita. Tapos, yung sinabi mo doon sa sinasabihan mo. Tapos, yung paraan mo ng pagsasabi ng sinabi mo. And then, sa sinasabihan mo, nakakarinig na sinasabi mo. Tapos, yung sasabihin niya sa'yo. So, yun yung proseso ng komunikasyon ng bawat tao. So, meron din palang proseso yun. So, hindi daw lahat nagkakaintindihan. Meron din mga handa. Katulad ng internal barriers o mula sa sarili natin, meron tayo parang may problema sa sarili natin kaya hindi tayo nakakapagpapanan. For example, ako broken-hearted ako. Tapos, ang sinabi mo sa akin, kamusta na yung boyfriend mo? So, hindi natin ako makakapagsalita kasi kaka-broken-hearted ko lang, diba? So, doon nagkakaroon ng hadlang in terms of communication. Tapos, yung attitude toward the material. So, bakit nagkaroon ng attitude? Kasi nga, diba, hindi naman lahat tayo, or hindi naman lahat nagkakaintindihan. Hindi lahat, ganun kataas yung level ng edukasyon. And then, external barriers o yung mga nasa paligid
natin na nakakaabala o nakakahadlang sa komunikasyon. Hindi nga yung katulad niya, no? Ingay na. Paano naman yung di ba? So yun yung ingay. Ang ingay ang nakakahadlang para maintindihan yung sinabi ko. Sa tip niya, narinig yung sinabi ko. Ano yung sinabi ko kanina? Kasi, ang ingay ang nakakahadlang sa komunikasyon. Tama. Ayun. Tapos, yun nga, sabi kanina, emotional, broken-hearted ka, stress ka, worried ka, nakakakamatayan mo lang, or pag-uwod. Environment, ingay. Tapos, for example, merong naglalagari na ipag-usap ka sa matanda, hindi kayo magkakaintindihan kasi maingay. Yan. Tapos, gender. Bakit nakapunta yung gender sa barriers o hadlang sa komunikasyon? Sa tingin nyo? Jorban din. Kasi, di ba? Yes lang. Gender. Kunwari, nag-uusap babae at lalaki. Siyempre, parang may mga, parang limited lang pwede pag-usapan. Like yung mga, kunwari about sa katawan,